Isang malakas na pagyanig ang gumising kay Isabel. Hindi ito lindol, kundi ang paglapag ng eroplanong sinasakyan niya sa runway ng Ninoy Aquino International Airport 3 taon na. 3 taon mula nang pilit siyang pinaghiwalay sa kanyang anak. 3 taon mula nang ipatapon siya sa sarili niyang bahay. Ang sariwang hangin ng Maynila na minsan ay sumisimbolo sa pag-asa at pag-ibig, ngayon ay tila ba isang matalim na balaraw na sumasaksak sa kanyang alaala. Napapikit siya, ang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa hawakan ng kanyang bag. Ang bawat tibok ng puso niya ay tila bumubulong ng isang pangalan, Nathan, ang kanyang anak, ang dahilan ng kanyang muling pagbabalik. Kung dati ay luhaan at durog ang kanyang puso, ngayon ay puno na ito ng tapang at matinding pagmamahal. Hindi na siya ang dating Isabel na madaling paiyakin, madaling utuin. Ngayon, isa na siyang Dr. Isabel Reyes, isang respetadong pediatric specialist na may misyon. "Welcome to Manila, Ma'am," sabi ng flight attendant ngumiti. Ngumiti pabalik si Isabel, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Thank you," anya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong lamig. Pagbaba niya ng eroplano, sinalubong siya ng nagmamadaling pulutong ng mga tao. Ang ingay, ang amoy ng usok ng sasakyan, ang sikat ng araw na tila bumubugbog sa kanyang balat. Lahat ng yun ay nagpapaalala sa kanya ng buhay na pilit inagaw sa kanya. Mayroon siyang isang layunin at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakukuha. Dumiretso siya sa isang coffee shop sa loob ng airport at naupo sa isang sulok. Naghihintay. Ilang minuto lang at isang lalaki ang lumapit sa kanyang mesa. Nakasuot ito ng itim na jacket at may suot na salamin. "Doc Reyes?" tanong ng lalaki, tumango. "Mr. De La Cruz," sagot ni Isabel nakikipagkamay. Ang lalaki ay ang kanyang contact, isang pribadong imbestigador na kanyang kinontrata upang mangalap ng impormasyon tungkol kay Adrian at, higit sa lahat, kay Rhea. Inilapag ni Mr. De La Cruz ang isang makapal na folder sa mesa. "Lahay ng impormasyon na hiniling nyo, nandito na." Binuksan ni Isabel ang folder. Ang unang larawan na bumungad sa kanya ay si Adrian, matanda ng tingnan, may malalim na eye bags, at ang dating matalas niyang titig ay tila nawalan na ng buhay. Sumunod ang larawan ni Rhea, nakangiti, nakasuot ng mamahaling damit, tila ba nagtatagumpay sa lahat ng kanyang mga balak. Isang bahid ng galit ang biglang sumilay sa mukha ni Isabel. "Kumusta si Nathan?" tanong ni Isabel. Ang boses ay halos pabulong. Napakagatlabi si Mr. De La Cruz. "Doc, medyo malala ang kondisyon ng bata. Palaging may sakit at ayon sa aking nakalap, hindi siya nabibigyan ng sapat na atensyon, si Mrs. Rhea ang siyang direktang nagbabantay pero ano?" Putol ni Isabel. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa folder. Parang hindi niya talaga pinapansin. Mas inaatupag pa ang mga social event at ang kanyang bagong buhay kasama si Mr. Adrian. Hinigpitan ni Isabel ang hawak sa mga larawan. Ang panlalamig na nadama niya ay hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pag-aalala. Ang kanyang Nathan, ang munting anghel niya, ay nagdurusa sa kamay ng isang halimaw. Ang mga ebidensya laban kay Rhea, "Kumusta?" tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay naging matigas. "Nakakahanap kami ng mga kahina-hinalang transaksyon sa bank accounts ni Miss Rhea. May mga malalaking halaga na inilipat mula sa company account ni Mr. Adrian patungo sa kanya na idineklara bilang consultancy fees o project expenses pero walang kaukulang dokumento. Ang ilan pa ay konektado sa isang shell corporation sa ibang bansa." Tumango si Isabel. Gaya ng inaasahan. Ito ang dahilan kung bakit niya pinaghandaan ang lahat sa loob ng 3 taon. Ang pag-aaral, ang paghahanap ng mga koneksyon,
ang pagtitipon ng mga ebidensya. Hindi siya babalik ng walang armas. At ang bahay? Tanong ni Isabel, ang huling tanong na nagpalukso sa kanyang puso. Nakapangalan pa rin kay Mr. Adrian, pero halos si Miss Rhea na ang nagpapatakbo ng lahat. Pati mga kasambahay, tila sunod-sunuran sa kanya. Ang mga dating katulong na tapat sa inyo, Doc, ay pinaalis na niya. Napabuntong hininga si Isabel. Ang kanyang datit-dati tahanan ay naging pugad na ngayon ng lason, ngunit hindi siya susuko. Sige, salamat Mr. De La Cruz. Panatilihin mo akong updated. Kailangan kong malaman ang bawat galaw ni Rhea. Umalis si Mr. De La Cruz, naiwan si Isabel na nakatulala sa mga dokumento. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang lumang larawan. Siya, si Adrian at si Nathan noong masaya pa sila. Isang masayang pamilya, isang pamilyang pilit na binuwag. Ngunit ang isip niya ay muling napako sa kasalukuyan. Ang litrato ni Nathan sa folder, malungkot, payat, at may kakaibang pamumutla. May sakit ang kanyang anak. Kailangan siya ni Nathan. Kinabukasan, nalaman ni Isabel na may isang espesyal na kaganapan ang ospital kung saan siya ngayon nagtatrabaho. Isang charity gala na dinaluhan ng mga prominenteng personalidad kasama na si Adrian at Rhea. Ito ang kanyang unang pagkakataon na magpapakita sa publiko matapos ang 3 taon. Ang kaba ay unti-unting lumukob sa kanya, ngunit mas matindi ang kanyang determinasyon. Nagsuot si Isabel ng isang simpleng itim na gown, pero sa kanyang tindig at aura, makikita ang pagbabago. Hindi na siya ang dating asawa ni Adrian na nakatago sa anino. Ngayon, isa siyang babaeng may sariling liwanag, may sariling laban. Pagpasok niya sa ballroom, agad siyang sinalubong ng mga nagbubulong-bulungan. Ang dating Isabel ay isang anino. Ngayon, siya ang mismong anino na nagbabalik, handang humarap sa kanyang mga bangungot. Ang paningin niya ay agad na napako kay Adrian na nakatayo sa tabi ni Rhea. Tumatawa si Rhea nakakapit sa braso ni Adrian. Tila ba wala silang pinagsamahan ni Isabel. Isang matalim na sakit ang tumusok sa puso ni Isabel, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi na siya dapat magpadala sa damdamin. Ang kanyang mata ay nakasalubong ang mata ni Adrian. Nanlaki ang mga mata ni Adrian, tila ba nakakita siya ng multo. Ang nangiti ni Rhea ay biglang nawala, at ang kanyang labi ay naghugis ng isang matalim na linya. Isang tahimik na banggaan ng mga tingin. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay dumating nang bumalik si Isabel sa kanyang pwesto. Isang mensahe ang nag-pop up sa kanyang cellphone. Ito ay mula kay Mr. De La Cruz. Kalakip nito ang isang larawan ng batang si Nathan na nakahiga sa kama ng ospital. Ang muka ay balot ng pagod at sakit. Sa ilalim ng larawan ang text, "Doc, mas lumala ang kondisyon ni Nathan. Nasa St. Jude Hospital siya ngayon. Mayroon silang emergency." Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Isabel. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lahat ng galit at pagnanais ng paghihiganti ay biglang nawala. Napalitan ng matinding takot at pangamba. Ang kanyang anak. Ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay bumigat. Ang paningin niya ay muling napako kay Adrian at Rhea na tila ba walang kamalay-malay sa nangyayari. Ang kanyang mga mata ay nag-init. Hindi ko nahahayaang may mangyaring masama sa anak ko, Adrian. Babalik ako at kukunin ko ang sa akin. Hindi lang ang aking hustisya, kundi ang aking anak. Mula ngayon, hindi na ako ang anino. Ako na ang bagong liwanag na susunog sa lahat ng kasinungalingan niyo. Ang gabing iyon, sa charity gala, ay hindi maalis sa isip ni Adrian. Ang babaeng iyon, ang matatalim niyang mata, ang kanyang tindig. Nagulantang siya. Tila ba bumalik ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na pilit niyang kinalimutan. Rhea, na nasa tabi niya, ay agad na napansin ang kanyang pagbabago. Anong problema, Adrian?
Sino ang tinitingnan mo? Tanong ni Ria, ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pagdududa. Umiling si Adrian. Sinubukang ngumiti. Wala. Napagod lang siguro ako. Tara na, umuwi na tayo. Ngunit habang nagmamaneho pa uwi, ang imahe ng babaeng iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Napakasakit ng ulo niya. 3 taon na ang lumipas, ngunit ang multo ni Isabel ay tila ba laging bumabalik para guluhin ang kanyang isipan. Pilit niyang pinaninindigan na tama ang naging desisyon niya, na si Isabel ay nagtaksil, na si Ria ang kanyang karapat-dapat na asawa. Ngunit bakit tila ba may bumubulong sa kanyang utak na mali siya? Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng katahimikan. Si Nathan ay malamang tulog na. Madalas ganito. Ang bahay na ito, na minsan ay puno ng halakhakan at pag-ibig, ngayon ay tila isang malaking, malamig na kulungan. Ayos ka lang ba talaga, Adrian? Tanong ni Ria, hinahagod ang kanyang likod. Napansin ko ang pagiging tulala mo kanina. Don't tell me, nagparamdam na naman ang ex mo sa'yo? Biglang bumigat ang pakiramdam ni Adrian. Huwag kang magsimula, Ria. Tapos na ang chapter na yon ng buhay ko. Talaga ba? Kasi parang hindi pa tapos sa utak mo. Bulong ni Ria, saka ito umakyat sa hagdan, nag-iwan ng isang mapait na lasa sa bibig ni Adrian. Napaupo si Adrian sa sofa, kinumutan ng dilim. Napapansin niya ang pagbabago sa bahay. Ang mga lumang larawan nila ni Isabel ay nawala. Ang mga gamit na regalo ni Isabel sa kanya ay tila naglaho. Lahat ng bakas ng nakaraan ay pilit na binubura. At si Nathan, ang kanyang anak, bumangon siya at dahan-dahang umakyat sa silid ni Nathan. Binuksan niya ang pinto ng marahan. Nakita niya ang kanyang anak na nakahiga, balot ng kumot, halos hindi gumagalaw. Payat. Ang dating masiglang mukha nito ay tila nawalan na ng kulay. Nathan, bulong ni Adrian, lumapit sa tabi ng kama. Umagong lang ang bata. Hindi man lang nagmulat ng mata. Hinipo ni Adrian ang noo ng kanyang anak. Mainit. May lagnat ka na naman? Bulong ni Adrian. Noong mga nakaraang buwan, palaging nilalagnat si Nathan. Palaging may sipon, ubo, o kaya ay nawawalan ng ganang kumain. Ibinabaliwala niya ito. Iniisip na normal lang sa bata. Sinabi ni Ria na maselan lang daw talaga si Nathan, na napakahirap alagaan. Ngunit ngayong nakita niya ang anak na ganito, biglang bumigat ang dibdib niya. Pumasok si Ria sa silid. Oh, gising na naman ang paslit? Akala ko ba matulog na? May lagnat siya, Ria, sabi ni Adrian, may bahid ng pag-aalala sa boses. Hayaan mo lang, Adrian. Ganyan talaga ang mga bata. Niresetahan ko na siya ng gamot kanina. Bumalik ka na sa kwarto mo. Kailangan mo ng pahinga. Ako na ang bahala kay Nathan. Ngunit ang tono ni Ria ay tila ba may inis, at ang paraan ng paghawak niya sa gamot ay tila ba walang pakialam. Hindi ito ang paraan ng isang ina o ng isang tiyahin na nagmamahal sa kanyang pamangkin. Sigurado ka bang ayos lang siya? Tanong ni Adrian. Oo naman, Adrian. Ilang beses ko na bang inalagaan si Nathan? Ako ang mas nakakakilala sa kanya kaysa sayo. Tsaka, huwag kang mag-alala. Ang sakit na yan, mana pa sa nanay niya. Alam mo naman, sabi ni Ria, may bahid ng panunuya sa kanyang boses. Ang mga salitang yon ay tila bumalik sa kanya. Isang replay ng mga sinabi ni Ria noon. 3 taon na ang nakararaan tungkol sa pagkakasakit ni Isabel. Muli, ang isang butil ng pagdududa ay sumibol sa puso ni Adrian. Kinabukasan, habang nasa opisina, hindi makapag-concentrate si Adrian. Ang kanyang kumpanya ay unti-unting lumulubog. Ang mga proyekto na pinamahalaan ni Ria ay tila puro problema. Ang mga kliyente ay nawawala. Sir, may problema tayo sa Project Sapphire, sabi ng kanyang assistant. May kulang na funds sa budget at hindi makapagbigay ng maayos na paliwanag si Miss Ria.
Pinatawag ni Adrian si Rhea. Anong nangyayari sa Project Sapphire, Rhea? Bakit may kulang na funds? Ngumiti si Rhea kalmado. Oh, that. May kaunting technical issue lang, Adrian. I'm handling it. Masyado ka lang sigurong stress lately. Stress? Rhea, malaki ang halaga nito. At bakit hindi mo ako ino-update? Dahil ayoko kang ma-stress, Adrian. Ginagawa ko naman ang lahat para sa atin. Para sa future natin. Sabi ni Rhea. Lumapit at hinagod ang kanyang dibdib. Kailangan lang nating magtiwala sa isa't isa. Nagpilit si Adrian ngumiti. Ngunit sa loob niya, may kakaibang pakiramdam. Bumalik sa kanyang isip ang tawag kagabi. Ang tawag na nagsasabing, buksan ang mga mata. Pagkagaling sa opisina, habang nagmamaneho, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nagatubili si Adrian, ngunit sinagot niya pa rin. Hello? Adrian? Isang malalim na boses ng lalaki ang sumagot. Kailangan mong mag-ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Nanlamig si Adrian. Sino ka? Anong alam mo? Ang taong nasa tabi mo. Ang siyang sumisira sa iyo, Adrian. At sa anak mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Masyado kang bulag. Buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mo kung sino ang nag-aalaga kay Nathan. Tingnan mo kung sino ang pumalit sa pwesto ng asawa mo. Kung sino ang nagtulak sa kanya palabas ng buhay mo. Bago pa makasagot si Adrian, biglang naputol ang tawag. Nagdilim ang paningin niya. Ang mga salita ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sumisira sa iyo. At sa anak mo, napahigpit siya sa manibela. Ang lahat ng pagdududa na pilit niyang isinasantabi ay biglang lumutang. Si Rhea, ang kanyang mga sinabi, ang kanyang mga kilos, ang pagbabago sa bahay, at si Nathan, ang kanyang anak. Bumalik siya sa bahay, ang isip ay gulong-gulo. Tumungo siya sa kanyang opisina, binuksan ang kanyang laptop, at nagsimulang mag-research. Hinanap niya ang mga transaksyon ng kumpanya. Tiningnan niya ang mga proyekto na hawak ni Rhea. 1 oras, 2 oras. Unti-unti, bumungad sa kanya ang mga hindi pangkaraniwang transaksyon. Mga malalaking halaga na inilipat sa iba't ibang account. Mga gastos na hindi tumutugma sa actual na proyekto. At ang isa sa mga account na yon ay isang account na may koneksyon sa pangalan ni Rhea. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi ito nagkataon. Hindi ito technical issue. Ito ay panloloko. Isang scheme. Biglang bumukas ang pinto. Si Rhea. Adrian, anong ginagawa mo? Tanong ni Rhea, ang kanyang nangiti ay tila nagyelo. Rhea, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkabigla. Ipinakita niya ang screen ng laptop. Anong ibig sabihin nito? Tiningnan ni Rhea ang screen. Nagbago ang kanyang mukha mula sa pagkabigla tungo sa isang matalim na galit. Iyan. Hindi ko alam iyan. May nag-frame lang sa akin. Hindi. Hindi ito frame, Rhea. Lahat ng ito ay konektado sa iyo. Lahat ng mga proyekto na hawak mo, lahat ng nawawalang pera. Ang ngiti ni Rhea ay tuluyang nawala. Napalitan ng isang mapait na tawa. Kung ganoon, Adrian, mas maganda sigurong buksan mo pa ang mga mata mo. Dahil ang nakikita mo pa lang ay maliit na bahagi ng laro. Napatingin si Adrian kay Rhea. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng pinaniwalaan niyang nagligtas sa kanya. Ang babaeng minahal niya matapos ang lahat. Siya ang halimaw. Rhea, anong ginawa mo? Bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng pagsisisi at galit. Naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib na mas masakit pa sa anumang sakit ng ulo. Ito ang sakit ng pagtataksil at mas masakit dahil sa sarili niyang kapabayaan.
Ang mga salita ni Mr. Dela Cruz ay umalingaw-ngaw sa isip ni Isabel. Doc, mas lumala ang kondisyon ni Nathan. Nasa St. Jude Hospital siya ngayon. Mayroon silang emergency. Naglaho ang lahat ng emosyon. Galit, pagnanais ng paghihiganti ka ba? Napalitan ng isang mapangwasak na takot. Si Nathan, ang kanyang anak. Binaliwala niya ang gala, ang mga pilit ng ngiti, ang mga pamilyar na muka. Ang tanging nakikita niya ay ang payat na muka ng kanyang anak sa larawan. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng ballroom. Ang kanyang eleganteng gown ay tila isang pabigat. Kailangan niyang makapunta sa St. Jude Hospital. Ngayon din, Doc Reyes, saan kayo pupunta? Sigaw ng isang kasamahan niya. Emergency! Ang tanging naisagot ni Isabel. Habang hinahabol ang hininga, pinabilis niya ang takbo ng kanyang sasakyan. Ang bawat preno at liko ay tila bumubugbog sa kanyang puso. Humihingi siya ng tawad sa Diyos sa lahat ng oras na nawala siya sa piling ng kanyang anak. Kaya mo yan, Nathan. Nandyan na si Mommy. Nang marating niya ang St. Jude Hospital, sinalubong siya ng nagmamadaling mga nurse at doktor. Dr. Reyes, salamat at narito na kayo. Sabi ng head nurse. Ang pasyenteng si Nathan Dela Cruz, nasaan siya? Putol ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa emergency room pa rin po. Stabilized na. Pero kailangan pa rin ng masusing pagsubaybay. Pumasok si Isabel sa emergency room. Doon, nakita niya si Nathan, nakahiga sa kama, na may iba't ibang tubing sa katawan. Ang kanyang anak, ang munting anghel niya. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Lumapit siya. Hinawakan ang munting kamay ng anak. Ang lamig ng balat nito ay nagbigay ng matalim na kirot sa kanyang puso. Nasa gilid ng kama si Adrian, nakaupo, nakayuko. Ang mga kamay ay nakatakip sa mukha. Ang dating makisig na Adrian ay tila unti-unting nanghina. Ang balikat ay baluktot. Hindi siya napansin ni Adrian. Anong nangyari? Tanong ni Isabel sa attending physician. Pilit pinakalma ang sarili. Nawalan po siya ng malay sa bahay. Nagkaroon ng matinding respiratory distress. At base sa blood test, malnourished din po ang bata. Paliwanag ng doktor. Mayroon din siyang persistent fever at tila may underlying condition na hindi pa natutukoy. Malnourished. Ang salitang iyon ay tila martilyo na bumagsak sa kanyang ulo. Papaano? Nasa pangangalaga ni Adrian at Rhea ang kanyang anak. Paanong nangyari ito? Nasaan si Rhea? Tanong ni Isabel. Ang boses ay matigas. Miss Rhea, kanina po nandito pa. Pero umuwi muna po para kumuha ng gamit ni Nathan. Sabi ng nurse, nag-aatubili. Hindi sumagot si Isabel. Tumungo siya sa bedside. Sinimulang suriin ang mga chart ni Nathan. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa bawat detalye. Ang mga gamot na ibinibigay. Ang mga diagnosis ng mga obserbasyon. May mali. May napansin siyang pattern na hindi angkop sa isang simpleng kaso ng lagnat. Naramdaman ni Adrian ang presensya niya. Dahan-dahan itong nag-angat ng ulo. Nagtama ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Adrian, tila ba nakakita ng multo. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Isabel? Bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Isabel. Pinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Tila ba hindi niya narinig ang pangalan niya. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay si Nathan. Ikaw yan, Isabel, di ba? Tumayo si Adrian, lumapit sa kanya. Bakit? Mr. Dela Cruz, putol ni Isabel. Ang kanyang boses ay malamig at formal. Ako si Dr. Reyes, ang pediatrician na naka-assign kay Nathan. At sa ngayon, ang tanging mahalaga ay ang kalusugan ng iyong anak. Napakagatlabi si Adrian. Tiningnan niya si Isabel mula ulo hanggang paa. Ang dating Isabel na malambot at madaling paiyakin ay wala na. Ang nakatayo sa harap niya ay isang profesional.
matalas, at tila walang puso. O sadyang ganoon lang siya kagaling magtago. Pero Isabel, pagpupumilit ni Adrian, "May problema ba, Mr. Dela Cruz?" Tanong ni Isabel. Hinarap siya. Ang kanyang tingin ay matalim. "Kung wala, kailangan kong mag-concentrate sa pasyente ko." Hindi nakasagot si Adrian. Ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Si Isabel, bakit? Paano? Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto ng emergency room. Si Rhea, nakasuot ng casual na damit, may hawak na maliit na bag. "Oh, Adrian, nandito ka pa pala," sabi ni Rhea ngumiti. Ngunit nang makita niya si Isabel, biglang nawala ang kanyang nangiti. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Ikaw? Anong ginagawa mo rito?" "Ako ang doktor na rumiresponde sa emergency," sagot ni Isabel kalmado. "Doktor? Mula kailan ka naging doktor? At bakit ikaw ang nandito?" Galit na tanong ni Rhea, lumapit sa kanila. "Adrian, anong nangyayari?" "Siya si Dr. Reyes, Rhea," sagot ni Adrian. Ang kanyang boses ay tila may pagdududa. "Dr. Reyes, hindi mo ba siya nakikilala, Adrian? Siya si Isabel, ang ex-wife mo." Sigaw ni Rhea, halos hindi na makahinga sa galit. "Hindi ba't pinaalis mo na siya sa buhay natin? Anong ginagawa niya rito?" Tumalikod si Isabel, hindi pinansin si Rhea. Nagpatuloy siya sa pagsusuri kay Nathan. "Nurse, kailangan ko ng CBC, urinalysis, at stool exam. At i-prepare na rin ang MRI scan para sa ulo at tiyan. Kailangan nating malaman ang ugat ng lahat ng ito." "Wala kang karapatan na utusan kami. Hindi ka naman talaga doktor," sigaw ni Rhea. "Adrian, paalisin mo siya. Hindi ko hahayaan na lapitan niya ang anak ko." Hinarap ni Isabel si Rhea. Ang kanyang tingin ay puno ng awtoridad. "Miss Rhea, sa oras na ito, ako ang may karapatan na magdesisyon para sa kapakanan ng pasyente. At bilang isang doktor, ang tanging prioridad ko ay ang buhay ng bata." "Adrian, naririnig mo ba ang sinasabi niya? Inaagaw na niya ulit sa'yo ang lahat." Sigaw ni Rhea, lumapit kay Adrian. Hinila ang braso nito. Si Adrian ay nakatayo sa gitna ng dalawa, gulong-gulo. Ang isang banda ay ang kanyang dating asawa, ang ina ng kanyang anak, na ngayon ay isang professional na doktor. Sa kabilang banda ay si Rhea, ang kanyang kasintahan, na nagpapakita ng matinding galit at pagdududa. "Adrian," sabi ni Isabel, hindi niya na napigilan ang lamig sa kanyang boses. "Ang anak mo ay nasa panganib. At kung hindi mo kayang magdesisyon para sa kanya, ako ang gagawa." Nag-atubili si Adrian. Tiningnan niya si Nathan na mahina pa rin ang hininga. Pagkatapos ay tiningnan niya si Isabel. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa. "Hayaan mo siya, Rhea," sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay mababa. "Hayaan mo si Dr. Reyes na gawin ang trabaho niya. Ang importante ay mailigtas si Nathan." Nanlaki ang mga mata ni Rhea. "Adrian, ano ka ba? Hindi ka ba natuto?" "Tama na, Rhea," sigaw ni Adrian. Ngayon ay may bahid na ng galit. "Huwag mong pagdudahan ang kakayahan ng isang doktor. Ang anak ko ang nakataya rito." Napaurong si Rhea, gulat sa pagtaas ng boses ni Adrian. Ngunit ang kanyang tingin kay Isabel ay puno ng lason. Naintindihan ni Isabel ang mensaheng iyon. Ito ay isang digmaan. At ang pinakamasakit na bahagi ay, ang bata ang nasa gitna ng lahat. "Mag-ingat ka, Isabel," bulong ni Rhea. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Hindi mo na siya makikilala, Adrian. Mag-ingat ka. Dahil may mga sikreto na mas mabuting manatiling nakabaon." Pagkasabi nito, tumalikod si Rhea at lumabas ng silid. Nag-iwan ng isang mabigat na tensyon sa hangin. Adrian ay nakatingin kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng pagkalito, takot, at isang munting bahid ng pag-asa. "May sikreto?"
Tanong niya sa hangin. Ang huling salita ni Rhea ay umalingaw-ngaw sa isip ni Adrian habang nakatingin siya sa patuloy na pag-asikaso ni Isabel kay Nathan. May mga sikreto na mas mabuting manatiling nakabaon. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang bawat galaw ni Isabel, ang bawat desisyon niya para kay Nathan, ay tila nagpapamukha sa kanya ng kanyang pagkakamali. Ang gabi sa ospital ay tila walang katapusan. Si Adrian ay umupo sa isang sulok, pinapanood ang bawat paghinga ni Nathan at ang bawat pagkilos ni Isabel. Hindi niya matanggap na ang babaeng ito, na puno ng awtoridad at tiwala sa sarili, ay ang parehong Isabel na minsan niyang pinaniwalaang nagtaksil. At ang sakit ng ulo niya ay tila bumubugbog sa kanyang utak, mas matindi kaysa sa karaniwan. Kinabukasan, habang nasa opisina, hindi makapag-concentrate si Adrian. Ang kanyang inbox ay puno ng mga urgent emails. Ang kanyang kalendaryo ay puno ng mga kritikal na meeting. Ngunit ang kanyang isip ay nanatili sa ospital, kay Nathan at kay Isabel. "Sir, kailangan po nating i-address ang reports tungkol sa Project Emerald," sabi ng kanyang assistant, si Leo, na may halong kaba sa boses. Ang mga audit reports ay nagpapakita ng malalaking discrepancies. "May nawawalang 50 million, sir." Nanlamig ang dugo ni Adrian. Project Emerald. Ito ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya na pinamamahalaan ni Rhea. Anong sabi ni Rhea tungkol dito? Hindi po siya makontak, sir, at ang mga contractor ay nagbabanta na mag-withdraw kung hindi masettle ang issue sa loob ng 24 oras. Tumayo si Adrian. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang 50 million ay hindi maliit na halaga, at ang mga audit reports na nakita niya kagabi sa kanyang laptop ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ito ang laro na sinasabi ni Rhea. "Call an emergency board meeting." Ngayon din, utos ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong galit. At hanapin si Miss Rhea. Dalhin siya rito. Sa board meeting, ang tensyon ay parang kable na anumang oras ay maaaring maputol. Ang mga board members ay nagtatanong, nagdududa. Ipinakita ni Adrian ang mga audit reports. Ang mga mata ng lahat ay napako sa mga figures na nagpapakita ng malalaking irregularidad. "Mr. De La Cruz, paano nangyari ito sa ilalim ng iyong panunungkulan?" Tanong ng isa sa mga board member. "At bakit hindi namin nalalaman ang tungkol dito? Lalo na't si Miss Rhea ang siyang direktang nagpapatakbo ng proyekto?" Bumigat ang dibdib ni Adrian. Ang pagdududa, ang galit at ang matinding pagsisisi ay unti-unting lumukob sa kanya. Ang lahat ng tiwala na ibinigay niya kay Rhea, ang lahat ng piring sa kanyang mga mata, ay biglang nagtanggal. Walang Rhea na dumating sa meeting. Hindi siya makontak. Tila naglaho sa ere. "I will personally handle this." Magbibigay ako ng komprehensibong paliwanag at solusyon sa loob ng 24 oras, pangako ni Adrian, kahit na hindi niya alam kung paano niya ito gagawin. Pagkatapos ng meeting, muling dumiretso si Adrian sa ospital. Kailangan niyang makita si Nathan at, sa kaibuturan ng kanyang puso, kailangan niya ring makita si Isabel. Pagdating niya, nakita niya si Isabel na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga nurse, nagbibigay ng mga instruksyon. Ang kanyang boses ay malinaw. Ang kanyang tindig ay may kumpiyansa. Nang makita siya ni Isabel, isang bahagyang kunot ang bumakas sa kanyang noo, ngunit agad din itong nawala. "Kumusta si Nathan?" tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay tila napipiga. "Stabilized, ngunit mahina pa rin," sagot ni Isabel formal. "Mayroon siyang pneumonia at mayroon din kaming nakitang abnormalities sa kanyang digestive system. May hinala kami sa isang autoimmune disorder, pero kailangan pa ng masusing tests." Napakagatlabi si Adrian. Autoimmune disorder? Ito ay mas malala kaysa sa inaakala niya. Bakit hindi ito nakita ng dati niyang doktor? Nagkibit balikat si Isabel. "Hindi ko masasagot iyan, Mr. De La Cruz. Ang tanging alam ko ay
Kung hindi naagapan agad, maaaring mas lumala pa ang kondisyon niya. Biglang tumindig ang balahibo ni Adrian. Kung hindi naagapan agad, ang mga salita ng unknown caller, ang mga sinabi ni Rhea tungkol kay Nathan na maselan, ang kanyang sariling kapabayaan, ang lahat ay tila bumalik sa kanya. Isang malaking batikos, huminga siya ng malalim. May kailangan ba kayo? Anything, Dr. Reyes. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Tumango si Isabel. Sa ngayon, kailangan namin ng full cooperation mula sa inyo. Huwag kang papaliban sa mga meetings namin para sa case ni Nathan. At, kung maaari, iwasan muna ang mga distractions. Kailangan ng focus ang anak mo. Naiintindihan ni Adrian ang ibig sabihin ng distractions. Ito ay si Rhea. Pagkatapos, lumapit si Adrian sa kama ni Nathan. Hinawakan niya ang munting kamay ng anak. Ang puso niya ay tila nadurog. Patawarin mo ako, anak. Bulong niya. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko. Pagbalik niya sa opisina, tumawag siya sa kanyang security team. Gusto kong malaman ang bawat galaw ni Rhea. Hanapin niyo siya. At alamin niyo ang lahat ng kanyang koneksyon sa mga transaksyon ng kumpanya. Ngayon din. Habang naghihintay ng balita, muling tiningnan ni Adrian ang mga audit reports. May nakita siyang pattern. Ang mga transaksyon ay nagsimula ilang buwan matapos mawala si Isabel. At ang mga halaga ay lumalaki habang lumilipas ang panahon. Tila ba may isang taong sadyang sinasamantala ang sitwasyon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang text message mula sa kanyang security team. Kalakip nito ang isang larawan. Si Rhea, nakasakay sa isang pribadong jet, patungo sa ibang bansa. Sa ilalim ng larawan ang text. Sir, mukhang tumatakas na po si Miss Rhea. Hindi na po siya makontak. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi ito panloloko lamang. Ito ay pagtataksil. Isang kumpletong pagtataksil mula sa babaeng pinagkatiwalaan niya. Ang kanyang mundo ay tila unti-unting naguguho. Ang kumpanya niya, ang kanyang anak, ang kanyang buong buhay. Ang lahat ng ito ay pinaglaruan ni Rhea. Hindi niya hahayaan ito. Rhea, anong ginawa mo? Bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng galit at isang matalim na kirot ng pagsisisi. Nagsimulang umakyat ang lagnat sa kanyang katawan. Hindi lang ito pisikal na lagnat. Ito ay ang lagnat ng kanyang kaluluwa na nagliliyab sa galit at sakit. Babayaran mo ang lahat ng ito. Ang mga araw matapos ang emergency ni Nathan ay naging magulong. Si Isabel ay halos hindi natutulog. Binabantayan ang bawat paghinga ng kanyang anak. Ang kanyang isip ay puno ng medical jargon, ng mga posibleng diagnosis at ng isang matinding takot na mawala ang pinakamamahal niya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na unti-unting lumilinaw sa kanyang paningin. Ang pagbabago sa mukha ni Adrian. Si Adrian ay halos hindi na umuuwi. Nanatili siya sa ospital, nakaupo sa tabi ni Nathan, o kaya ay naglalakad-lakad sa hall, puno ng pagkabalisa. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin kay Nathan. At minsan, nakakasagap siya ng tingin kay Isabel. Isang tingin na may halong pagsisisi, pag-aalala, at isang bagay na hindi pa niya lubos na maintindihan. Dr. Reyes, may resulta na po tayo sa MRI ni Nathan, sabi ng isang residente. Dumiretso si Isabel sa medical imaging room. Ang mga scans ay nagpakita ng maliliit na lesion sa tiyan ni Nathan at mayroon ding kakaibang aktibidad sa kanyang bone marrow. Ito ay tila isang bihirang uri ng autoimmune disease, sabi ng senior consultant. Napakakomplikado ng kaso. Kailangan natin ng masusing specialized treatment. At sa totoo lang, Dr. Reyes, tanging ikaw lang ang may expertise sa ganitong klase ng pediatric condition sa bansa. Napakagatlabi si Isabel. Alam niya ang responsibilidad na ito. Ito ang kanyang espesyalidad. Ang dahilan kung bakit siya nag-aral ng husto sa ibang bansa. Ngunit ito ay si Nathan, ang kanyang anak.
Ang pagiging objektibo ay napakahirap. Bumalik si Isabel sa silid ni Nathan. Nakita niya si Adrian, hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang balikat ay nakayuko. Tila bapasan niya ang buong mundo. Mr. De La Cruz, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay formal pa rin. Kailangan nating mag-usap. Nag-angat ng tingin si Adrian. Ang kanyang mga mata ay mapula at may eye bags. Tumayo siya at sumunod kay Isabel sa isang pribadong conference room. Base sa mga resulta ng tests, si Nathan ay may isang bihirang autoimmune disorder. Paliwanag ni Isabel kalmado. Napakakomplikado ng kaso at kailangan ng specialized treatment na, sa kasamaang palad, hindi gaanong pamilyar ang ibang mga doktor dito sa Pilipinas. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig. Ibig sabihin, Mr. De La Cruz, kailangan ko ang iyong buong tiwala at kooperasyon. Ako lang ang makakapagbigay ng treatment na kailangan ni Nathan. Ngunit may mga kondisyon ako. Tiningnan ni Adrian si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Anumang kondisyon, Dr. Reyes, sabihin mo lang. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Una, sabi ni Isabel, matigas ang boses. Ang lahat ng desisyon sa paggamot kay Nathan ay sa akin manggagaling. Walang makikialam, walang magtatanong, walang magdududa. Tumango si Adrian, mabilis. Opo. Pangalawa, patuloy ni Isabel, kailangan mong tiyakin na walang sinuman ang makakalapit kay Nathan na hindi ko pinapayagan, lalo na ang mga taong may masamang intensyon sa kanya. Ang kanyang tingin ay matalim, direktang nakatuon sa mga mata ni Adrian, na tila ba may binibigyang diin. Nanlamig si Adrian. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Isabel. Si Rhea. Naiintindihan ko po. At pangatlo, dagdag ni Isabel, ang kanyang boses ay bumigat. Kailangan mong maging present sa bawat session ng paggamot ni Nathan hanggat maaari. Hindi lang bilang ama, kundi bilang suporta para sa kanya. Ang emosyonal na koneksyon ninyo ay mahalaga para sa recovery niya. Opo, opo Dr. Reyes, gagawin ko ang lahat. Ulit ni Adrian. Huminga ng malalim si Isabel. Ito na. Ang ikalawang pagkakataon, isang pagkakataon para iligtas ang kanyang anak at marahil isang pagkakataon din para sa kanila. Magaling, sabi ni Isabel. Ngayon, sisimulan natin ang intensified treatment. Mayroon akong mga protocol na kailangan sundin. Thank you, Isabel. Bulong ni Adrian. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Maraming salamat. Hindi sumagot si Isabel. Tumayo siya at naghanda para sa susunod na hakbang. Sa loob niya, may kakaibang pakiramdam. Ang pagkakataong ito ay hindi lamang para kay Nathan. Ito ay para rin sa kanya, para sa hustisya na pilit niyang ipinaglalaban. Habang naglalakad pabalik sa silid ni Nathan, nakita ni Isabel si Adrian na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may bahid pa rin ng pagdududa. Alam ni Isabel na hindi pa tapos ang laban. Kailangan niyang patunayan ang sarili, hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang ina. Pumasok si Isabel sa silid ni Nathan. Dala ang isang folder na puno ng mga bagong protocol. Nathan, nandito na si Mommy, bulong niya. Hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Tiningnan siya ni Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Isabel, bulong niya, kaya mo ba talaga ito? Humarap si Isabel kay Adrian. Ang kanyang tingin ay matalim. Mr. De La Cruz, sabi niya, ang sakit ni Nathan ay hindi lang pisikal. May mas malalim pa rito na nakakaapekto sa kanyang buong sistema. At kung hindi natin ito bibigyan ng sapat na atensyon, maaaring tumigil siya. Tiningnan si Adrian ng diretso sa mata. Hindi lang ang kanyang katawan ang susuko, kundi pati na rin ang kanyang kalooban.
Napaurong si Adrian. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga salita ni Isabel ay tila bumubugbog sa kanyang isip. Ang kanyang kapabayaan, ang kanyang pagiging bulag. Ang lahat ng ito ay nagresulta sa paghihirap ng kanyang anak. Hindi lang ito sakit, Adrian. May mas malalim pa rito, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng babala. At sisiguraduhin kong malalaman natin kung ano ang lahat ng yon. Ang mga salita ni Dr. Isabel Reyes ay umalingaw-ngaw sa isip ni Adrian. Hindi lang ito sakit, Adrian. May mas malalim pa rito. Ang bawat araw na lumilipas sa ospital ay tila isang pagsubok. Hindi lamang para kay Nathan, kundi para na rin kay Adrian. Nasa tabi siya ni Nathan, pinapanood ang bawat galaw ni Isabel, ang bawat pag-asikaso niya sa kanilang anak. May kakaiba sa paraan ng paghawak ni Isabel sa kamay ni Nathan, sa pagbulong niya ng mga pampakalmang salita. May kakaiba sa kung paano agad tumatahan si Nathan sa presensya niya. Ito ay mga kilos na pamilyar, mga kilos na minsan niyang nakita sa kanyang asawa. Isang hapon, habang nagpapahinga si Nathan, lumabas si Isabel upang kumuha ng ilang medical supplies. Naiwan si Adrian sa silid. Napansin niya ang isang panyo na nakalagay sa bedside table, amoy bulaklak. Ang parehong amoy na minsan niyang sinasabing paborito niya. Kinuha niya ito at biglang bumalik ang mga alaala. Si Isabel, noong unang beses silang nagkita sa isang charity event, ang kanyang matamis na ngiti, ang kanyang malambot na boses, ang araw ng kanilang kasal, puno ng pag-ibig at pangako, ang pagkabuo ng kanilang pamilya, ang pagdating ni Nathan. At ang mga sumunod na taon, puno ng kaligayahan. Lahat ng ito ay naglaro sa kanyang isipan, tila isang lumang pelikula. Ngunit kasama ng mga magagandang alaala, bumalik din ang sakit. Ang gabi nang ipagtulakan niya si Isabel palabas ng bahay, ang kanyang mga akusasyon, ang kanyang pagiging bulag sa katotohanan. Naramdaman ni Adrian ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot ng pagsisisi na mas malala kaysa sa anumang sakit na pisikal. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang hanapin ang mga lumang larawan. Mayroon pa ring mga album sa kanyang cloud storage. Nakita niya ang isang larawan ni Isabel, buhok na nakalugay, nakangiti habang karga-karga si Nathan nung sanggol pa ito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Dr. Isabel Reyes na nasa labas ng silid, nakikipag-usap sa isang nurse. Ang kanyang buhok ay nakatali, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin. Ang kanyang mga labi ay may parehong kurba kapag bahagya siyang ngumiti. Isabel, bulong ni Adrian, ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na siya nga. Pumasok si Isabel sa silid. Mr. De La Cruz, kumusta ang pakiramdam ni Nathan? Dr. Reyes, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap bilang Adrian at Isabel. Nag-atubili si Isabel. Wala tayong dapat pag-usapan bukod sa kondisyon ni Nathan. Pero meron. Kailangan kong malaman. Ikaw nga, di ba? Ikaw si Isabel? Tanong ni Adrian. Ang kanyang tingin ay direkta at puno ng pagmamakaawa. Huminga ng malalim si Isabel. Tiningnan niya si Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding emosyon, galit, sakit at pagod. Kung ako man si Isabel, anong pakialam mo? 3 taon ka nang walang pakialam. Hindi. Mali ka. Nagkamali ako. Pero anong, Adrian? Akala mo ba? Pagkatapos ng lahat, madali lang akong babalik sa buhay mo? Na madali lang naming kalilimutan ang ginawa mo? Alam kong nagkamali ako, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay tila napipiga. Alam kong bulag ako, pero bigyan mo ako ng pagkakataon. Para kay Nathan, para sa atin. Para sa atin? Ngumiti si Isabel, ngunit ang nangiti niya ay puno ng pait. Wala nang tayo, Adrian.
Kung mayroon man, matagal mo nang pinatay iyon. At ngayon, ang tanging mahalaga ay ang anak ko. Lumabas si Isabel ng silid, nag-iwan kay Adrian na nakatulala. Ang bawat salita ni Isabel ay tila isang balaraw na tumutusok sa kanyang puso. Hindi niya na matiis. Kinontak niya si Ria. "Nasaan ka?" Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay galit. "Oh, Adrian, ikaw pala," sabi ni Ria. Ang kanyang boses ay may halong inis. "Wala na ako sa Pilipinas. Bakit? Namimiss mo na ako? Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din, kailangan mong ipaliwanag ang lahat ng mga transaksyon na ito," sabi ni Adrian. Ipinadala ang mga dokumento sa email ni Ria. Saglit na natahimik si Ria. "Anong ibig mong sabihin?" "Alam ko na ang lahat, Ria. Ang panloloko mo sa kumpanya. Ang pagpapahirap mo kay Nathan. Lahat. Alam ko na si Isabel ang ina ni Nathan. At alam kong ikaw ang sumira sa amin." Tumawa si Ria, isang mapait na tawa. "Oh, Adrian, sa wakas, naliwanagan ka rin. Pero huli na. Huli na ang lahat. At sa tingin mo ba, may maniniwala sa'yo? Kung sabihin ko kaya sa lahat ng tao na baliw ka, na pinipilit mong sisihin ang ibang tao sa kapabayaan mo?" Nayanig si Adrian. Ang bawat salita ni Ria ay tila nagpapamukha sa kanya ng kanyang kahinaan. "At tungkol kay Isabel," patuloy ni Ria. "Oo, siya nga. Pero anong magagawa niya? Ang anak niya may sakit. At ikaw wala kang magawa. Tingnan mo ang sarili mo, Adrian. Wala ka na. Wala ka ng lahat." Biglang naputol ang tawag. Nanatili si Adrian na nakahawak sa cellphone. Nanginginig. Hindi siya baliw. Nakikita niya ang katotohanan. Ang lahat ng mga ebidensya, ang lahat ng mga alaala, ang lahat ng sakit. Ang kanyang mata ay muling napako sa isang larawan sa kanyang cellphone. Si Isabel, buhok na nakalugay, nakangiti habang karga-karga si Nathan nung sanggol pa ito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Dr. Isabel Reyes na papalabas sa silid ni Nathan. May hawak na mga gamot. Ang kanyang buhok ay nakatali. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin. Ang kanyang mga labi ay may parehong kurba kapag bahagya siyang ngumiti. Isang napakaliit na detalye, ngunit sapat na para sa kanya. Siya nga, si Isabel. Ito ay hindi lamang isang pagkakapareho. Ito ang kanyang Isabel. Ang babaeng pinagtabuyan niya. Ang babaeng inakusahan niya ng kasalanan. Ang babaeng ngayon ay ang tanging pag-asa niya. Napatingin si Adrian sa pintuan ng silid ni Nathan kung saan naroroon si Isabel. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin sa lumang larawan. "Ikaw, Isabel?" Adrian, ang kanyang boses, ay halos hindi na marinig. Naglalarawan ng pagkabigla, pagsisisi, at isang matinding pangungulila. Ang kanyang hininga ay bumigat. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang segundong iyon. Ngunit sa pagkaguhong iyon, may isang bagong katotohanan na sumibol. Isang katotohanan na puno ng sakit, ngunit nagbibigay din ng isang munting bahid ng pag-asa. Ang gabi ay bumalot sa ospital, ngunit sa silid ni Nathan, tila walang gabi. Si Isabel ay patuloy sa kanyang pagbabantay. Ang bawat datos, bawat reaksyon ng kanyang anak ay kanyang sinusuri. Naramdaman niya ang titig ni Adrian, ang kanyang pilit na paghawak sa nakaraan. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak. Matapos ang tawag kay Ria, si Adrian ay tila naging bato. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay nakatulala, puno ng pagsisisi at galit. Para kay Isabel, ang reaksyon ni Adrian ay huli na. Huli na para sa kanilang dalawa. Ngunit hindi pa huli para kay Nathan. Nasa gitna si Isabel ng paghahanda, kahanda ng gamot ni Nathan, nang biglang may dumating na text message sa kanyang cellphone. Ito ay mula kay Mr. Dela Cruz. May kalakip na video. Agad niya itong binuksan. Ang video ay nagpapakita kay Ria na nasa isang airport.
nakikipag-usap sa isang lalaki. Narinig niya ang boses ni Rhea na may bahid ng inis. Ang bobo talaga ni Adrian. Pinaniwala niya ako sa kung ano-ano. Pero hindi ko hahayaan na bumalik ang Isabel na yon. Si Nathan, ipaalis na niya sa ospital. Ibigay na lang sa mga lolo at lola niya. Hindi ko na kailangan ng pabigat. Napatigil si Isabel. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang anak. Si Rhea. Isang halimaw. Hindi pa natatapos ang video nang biglang sumakit ang tiyan ni Nathan. Nagsimula itong umubo at ang monitor ng puso nito ay nag-iba ng tunog. Nathan! Sigaw ni Isabel. Dali-dali siyang lumapit sa kama. Nagising si Adrian agad lumapit. Anong nangyayari? May masama, sabi ni Isabel. Sinisimulang suriin ang kanyang anak. Nurse, tumawag ng Code Blue. Kailangan ko ng emergency medical team. Biglang bumukas ang pinto. Si Rhea. Nakangiti. Tila ba walang nangyari? Oh, Adrian, nandito ka pa pala. Umuwi ka na. Ako na ang bahala kay Nathan. Ngunit nang makita niya ang sitwasyon, biglang nawala ang nangiti ni Rhea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit may bahid ng pagkabigla. Anong nangyayari rito? Tanong ni Rhea. Ang kanyang boses ay matalim. Bakit ganyan si Nathan? Ano ang ginawa mo, Isabel? Ikaw, anong ginawa mo? Galit na tanong ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Napakasama mo. Ang anak ko. Pilit mong sinisira ang buhay ng anak ko. Wala akong ginagawa. Sigaw ni Rhea. Pinababayaan mo lang siya. Ikaw ang may kasalanan. Habang nagbabangayan sila, si Nathan ay patuloy na hirap sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mukha ay namumutla. Adrian, sigaw ni Isabel. Mayroon akong hinala. Ang gamot niya. Tignan mo ang gamot niya. Dali-dali kinuha ni Adrian ang gamot na nasa bedside table. Tiningnan niya ang label. Isang brand ng gamot na para sa allergy. Ngunit hindi ito ang gamot na nireseta ni Isabel. Ito ang gamot na ibinigay ko sa kanya kanina. Sigaw ni Rhea. Para sa allergy niya. Hindi ito ang gamot niya. Sigaw ni Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ito ay nakakasama sa kondisyon niya. Nayanig si Adrian. Tiningnan niya si Rhea, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtataksil. Rhea, anong ginawa mo? Wala akong ginawa, Adrian. Sigaw ni Rhea. Siya, si Isabel ang may kagagawan nito. Gusto niyang ilayo sa'yo si Nathan. Ngunit huli na ang lahat. Dumating ang emergency medical team. Sinimulan nilang asikasuhin si Nathan. Si Isabel, sa kabila ng kanyang galit, ay naging profesional. Nagbigay siya ng mga instruksyon, kalmado ngunit mabilis. Habang inirevive si Nathan, narinig ni Isabel ang mga bulong ng medical team. Pulmonary edema, cardiac arrest. Napakagatlabi si Isabel. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Kung mawawala si Nathan, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. At hindi niya mapapatawad si Rhea. Adrian, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagmamakaawa. Tulungan mo ako. Kailangan natin ng milagro. Nanatili si Adrian sa tabi ni Nathan. Hawak ang kanyang kamay. Ang kanyang muka ay puno ng matinding sakit at pagsisisi. Nathan, lumaban ka anak. Lumaban ka. Sa loob ng ilang minuto, ang silid ay puno ng tensyon. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Si Isabel ay nagbibigay ng mga utos. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Nathan. Si Adrian ay nasa tabi niya, umaasa. Si Rhea ay nakatayo sa isang sulok, nakatulala. Tila ba hindi makapaniwala sa nangyayari. Biglang bumalik ang tibok ng puso ni Nathan. Ang monitor ay nagpakita ng normal na ritmo. Huminga ng malalim si Isabel. Nathan! Bulong ni Adrian. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. Si Nathan ay mahina pa rin. Kailangan niya ng agarang medikasyon. Tiningnan ni Isabel si Rhea.
Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at panuno. Ngayon, nakikita mo na ba ang totoo, Adrian? Kung anong klase ng halimaw ang pinaniniwalaan mo? Lumuhod si Adrian sa tabi ni Nathan. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ria, paano mo nagawa ito? Wala akong ginawa, Adrian. Hindi ko sinasadya. Sigaw ni Ria. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Adrian ang katotohanan. Ang lahat ng mga panloloko ni Ria. Ang lahat ng kanyang kapabayaan. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Tiningnan ni Adrian si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi at pagdurusa. Ngunit hindi niya masabi ang kanyang nararamdaman. Ang bawat salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Siya ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mundo ay wasak. Ngunit sa pagkasira na yon, may isang katotohanan na nagbigay liwanag. Ang hiyawan ni Ria ay umalingaw-ngaw sa buong emergency room. Ngunit para kay Adrian, tila bingi na siya sa lahat. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Nathan, na payapa na ngayon sa kama, at ang determinadong mukha ni Isabel. Ang kanyang mundo ay bumagsak, ngunit sa pagbagsak na yon, tila ba nagkaroon ng linaw ang lahat. Si Ria ay sinubukang lumapit kay Nathan, ngunit pinigilan siya ni Adrian. "Huwag kang lumapit sa anak ko!" Sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi niya kailanman naisip na kaya niyang iparamdam. "Adrian, ano ba? Ako ang nagmamahal sa'yo. Siya ang sumisira sa atin." Sigaw ni Ria, umiiyak. Ngunit ang mga salita ni Ria ay wala ng epekto kay Adrian. Ang mga ebidensya sa kanyang laptop, ang tawag ng hindi kilalang tao, ang lahat ng paghihirap ni Nathan, at ngayon, ang tangkang pagpapalit ng gamot. Lahat ng ito ay nagpapatunay ng kasamaan ni Ria. "Mula ngayon, wala ka nang kukuha sa akin, wala ka nang hawak," sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay matigas. "Ang lahat ng panloloko mo sa kumpanya, sa akin, sa pamilya ko, babayaran mo ang lahat ng ito." "Adrian, anong sinasabi mo?" "I've seen enough, Ria," sagot ni Adrian malamig. "Lahat ng ebidensya ay nasa akin na. Ang mga transaksyon, ang mga email, ang mga tawag, lahat. Wala kang matatakasan." Namutla si Ria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit may bahid ng takot. Tiningnan ni Adrian si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Isabel, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Patawarin mo ako." Hindi sumagot si Isabel. Lumapit siya kay Nathan at hinawakan ng kamay ng kanyang anak. "Kailangan nating ipareport ito sa pulis. Ngayon din," sabi ni Isabel kalmado. Biglang bumunot si Ria ng isang maliit na balisong mula sa kanyang bag. "Hindi! Hindi ko hahayaan na bumalik kayo sa isa't isa. Hindi ko hahayaan na maging masaya kayo." Lumapit si Ria. Sinubukang saksakin si Isabel. Ngunit mabilis si Adrian. Hinarangan niya si Isabel at ang balisong ay tumama sa kanyang braso. "Adrian!" Sigaw ni Isabel. Nahulog si Adrian. Hawak ang kanyang braso. Dumugo ito. Si Ria ay nakatayo, nanginginig. Hawak ang balisong. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkabaliw. Agad na dumating ang mga gwardiya at pulis na natawagan ni Isabel kanina. Agad nilang inaresto si Ria. "Adrian!" Lumapit si Isabel. Sinubukang gamutin ang sugat niya. "Ayos ka lang ba?" "Ayos lang ako, Isabel," sabi ni Adrian. Pilit nang ngumiti, kahit na masakit ang kanyang braso. "Ang importante ay ligtas si Nathan. At ligtas ka." Umiiyak si Ria habang kinakaladkad siya palabas ng emergency room. "Hindi ko hahayaan ito. Magbabayad kayong lahat." Pagkatapos ng lahat ng gulo, ang silid ay nanatiling tahimik. Si Nathan ay natutulog pa rin. Si Adrian ay nasa tabi niya,
Hawak ang kanyang braso na may benda na. Si Isabel ay nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa kanila. Adrian, sabi ni Isabel, bakit mo ginawa yon? Hindi ko hahayaang may masaktan sa inyo. Hindi na ako magiging bulag, Isabel, sabi ni Adrian. Alam kong wala akong karapatang humingi ng anumang bagay sa'yo, pero patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo, sa ating anak, sa lahat ng pagkakamali ko. Huminga ng malalim si Isabel. Naging mahirap ang 3 taon na yon, Adrian. Napakahirap. At ang sakit na idinulot mo sa akin, hindi madaling kalimutan. Alam ko. At handa akong gawin ang lahat para magbayad. Handang-handa akong hintayin ka kung ilang taon pa ang kailangan. Pero may isang bagay pa akong dapat sabihin sa'yo. Isabel, mayroon akong kasalanan na mas malalim pa kaysa sa inaakala mo. Ang autoimmune disorder ni Nathan, hindi lang ito aksidente. May koneksyon ito sa aming pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Anong ibig mong sabihin? Ang pamilya namin, may history ng isang bihirang genetic condition. Ang condition ni Nathan, mana niya ito sa akin. Ito ang dahilan kung bakit, noong una, naniwala agad ako kay Rhea nang sabihin niyang may sakit ka. Dahil natatakot ako, Isabel. Natatakot akong baka may mana si Nathan na sakit mula sa aming pamilya. At tinago ko ito sa'yo. Dahil sa takot at sa pagmamataas ko. Nayanig si Isabel. Ang kanyang mundo ay tila muling bumagsak. Ang sakit ni Nathan ay hindi lang dahil sa kapabayaan ni Rhea. Ito ay may ugat sa pamilya ni Adrian. Paano mo natago ito sa akin? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahil sa kahihiyan, dahil sa pagmamataas ng aming pamilya, gusto kong magkaroon ng perpektong pamilya at nang sabihin ni Rhea na may sakit ka, na baka may depekto ka, naniwala ako sa kanya. Dahil natatakot ako na baka ang anak ko, baka may mana sa kanya. At para protektahan ang aming pangalan, sinuportahan ko ang lahat ng sinabi ni Rhea. Lumapit si Adrian kay Isabel, lumuhod sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Isabel, alam kong wala akong karapatang humingi ng anumang bagay sa'yo. Pero, patawarin mo ako. Hindi lang sa pagtaboy sa'yo, kundi sa pagtatago ng katotohanan. Ako ang mas masama kaysa kay Rhea. Siya ay masama dahil sa galit. Ako, masama dahil sa takot at pagmamataas. Tiningnan ni Isabel si Adrian. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding emosyon. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigla. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang munting bahid ng pag-unawa. Ngayon, naiintindihan niya ang lahat ng mga dahilan kung bakit niya nagawa iyon. Isabel, bulong ni Adrian, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya. Hayaan mong tulungan kitang alagaan si Nathan. Hayaan mong tulungan kitang ayusin ang lahat ng gulo na nagawa ko. Hayaan mo akong magsimula ulit bilang Adrian. Hindi bilang ang Adrian na puno ng pagmamataas, kundi bilang ang Adrian na tunay na nagmamahal sa iyo at sa ating anak. Ang mga salita ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa isip ni Isabel. Ako ang mas masama kaysa kay Rhea. Siya ay masama dahil sa galit. Ako, masama dahil sa takot at pagmamataas. Hindi niya inaasahan ang pag-amin na yon. Ang genetic condition ni Nathan. Ang lihim na itinago ni Adrian. Ang pag-unawa ay tila isang balaraw na tumusok sa kanyang puso. Nagdala ng mas malalim na sakit, ngunit nagbigay din ng kakaibang linaw. Pinigilan ni Isabel ang kanyang sarili na umiyak. Ang kanyang damdamin ay naghalo-halo, galit, sakit, pagkabigla, at isang munting bahid ng awa. Ang kanyang asawa, na minsan niyang minahal ng buong puso, ay nakaluhod sa kanyang harapan. Hubad ang kanyang kaluluwa, puno ng pagsisisi. Tumayo ka, Adrian, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay mahina. Tumayo si Adrian.
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Isabel, puno ng pag-asa at takot. Ang sakit ni Nathan. Galing sa'yo? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila napipiga. Tumango si Adrian. Oo, ang aming pamilya ay merong history ng isang bihirang genetic disorder. Ang recessive gene ay nasa amin. At kung magkaroon ka ng anak sa isang taong may kaparehong recessive gene, mataas ang posibilidad na magkaroon ng bata ng kondisyon na ito. Pero Adrian, sabi ni Isabel, napakakomplikado nito at tinago mo sa akin. Paano mo nagawa iyon? Natakot ako, Isabel. Natakot ako na baka hindi mo ako tanggapin, na baka ayawan mo ako. Ang aming pamilya ay napakarelihiyoso sa aming lineage, kaya nang sabihin ni Rhea na may depekto ka, na ikaw ang may dahilan ng problema sa pagbubuntis. Naniwala ako, dahil madaling isipin na ikaw ang may problema, kaysa aminin na ako ang dahilan. Napakagatlabi si Isabel. Ang lahat ng mga puzzle pieces ay unti-unting nabubuo. Ang lahat ng mga pag-aalinlangan, ang lahat ng mga katanungan ay may sagot na ngayon. Adrian, sabi ni Isabel, ang pagmamahal ko sa'yo, totoo iyon. At ang pagmamahal ko kay Nathan, masigit pa sa anumang sakit. Alam ko, at alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman, pero bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan ang sarili ko, para ayusin ang lahat ng gulo, para maging ama na karapat-dapat para kay Nathan, at kung papayagan mo, para muling maging Adrian mo. Huminga ng malalim si Isabel. Tiningnan niya si Nathan na natutulog pa rin. Ang kanyang anak. Ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Ang dahilan kung bakit siya narito. Rhea will face the consequences of her actions, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay naging matigas. At tungkol sa'yo, Adrian, hindi madaling kalimutan ng lahat. Ang sakit na idinulot mo, malalim yon. Alam ko, at handa akong hintayin ka kung gaano man katagal. Sa mga sumunod na araw, si Rhea ay formal na kinasuhan. Ang mga ebidensya na nakalap ni Isabel at ni Adrian ay sapat upang siya ay maparusahan. Ang kanyang pagtatago sa ibang bansa ay nakita bilang pag-amin sa kanyang mga kasalanan. Si Adrian ay nanatili sa ospital. Siya ang personal na nag-aasikaso kay Nathan sa bawat pagkakataon na wala si Isabel. Binasa niya ang lahat ng mga libro tungkol sa autoimmune disorder, kinontak niya ang mga eksperto, ginawa niya ang lahat upang maintindihan ang sakit ng kanyang anak. Isang araw, habang papalabas si Isabel sa ospital, nakita niya si Adrian na nag-iisang nakaupo sa bench sa labas, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Lumapit siya. Adrian, sabi ni Isabel. Nag-angat ng tingin si Adrian. Isabel, nasaan si Nathan? Natutulog. Sinabihan ko siyang magpahinga. Naupo si Isabel sa tabi ni Adrian. Ang hangin ay malamig. Kumusta ang kumpanya? Unti-unti nang bumabawi. Ang mga kaso laban kay Rhea ay patuloy na inaasikaso. Maraming kailangan ayusin, pero kaya ko. Kaya ko ito, Isabel. Basta, sana ayos lang ang lahat kay Nathan. Tiningnan ni Isabel si Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagod, ngunit may bahid na ng pag-asa. Ang sakit ni Nathan, complicated, kailangan ng long-term treatment, pero may pag-asa siya. Sabi ni Isabel, basta patuloy natin siyang aalagaan. Tumango si Adrian. Salamat, Isabel. Salamat sa lahat. Natahimik sila. Ang mga ibon ay nagsimulang umawit. Patawarin mo ako, Isabel, bulong ni Adrian. Patawarin mo ako sa pagkasira ng buhay natin. Patawarin mo ako sa pagiging bulag. Patawarin mo ako sa pagtago ng katotohanan. Tumingin si Isabel sa kalawakan. Ang pagpapatawad, hindi ito madali. Ngunit ang paghihilom ay nagsisimula sa pagpapatawad.
At para kay Nathan, kailangan nilang maghilom. Adrian, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay malambot. Ang pagpapatawad, hindi ito madali. Pero para kay Nathan, kailangan nating subukan. Lumiwanag ang mukha ni Adrian. Salamat, Isabel. Maraming salamat. Ibinigay ni Adrian kay Isabel ang isang maliit na kahon. Binuksan ito ni Isabel. Sa loob, may isang bagong singsing. Hindi ito ang singsing ng kanilang kasal. Ito ay isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Hindi ito singsing ng nakaraan, Isabel, sabi ni Adrian. Ito ay singsing ng isang bagong simula. Isang pangako na gagawin ko ang lahat para muling mabuo ang tiwala mo. Babalik tayo sa simula, sa tamang paraan. Hindi ko hinihiling na maging asawa kita ulit. Hinihiling ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataon na maging Adrian na karapat-dapat sa'yo at sa ating anak. Naramdaman ni Isabel ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na hawak ang singsing, hindi siya sumagot. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit mayroon na ring isang munting bahid ng pag-asa. Ang paghilom ay nagsisimula. Ang singsing ay nanatili sa kanyang palad. Hindi niya ito isinuot. Hindi pa. Ngunit ang mga salita ni Adrian, babalik tayo sa simula, sa tamang paraan, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso at ang tiwala ay kailangang muling itayo, piraso-piraso. Ngunit sa pagtingin niya kay Adrian na nakaupo sa tabi niya, nakikita niya ang tunay na pagsisisi. Ang mga sumunod na buwan ay naging panahon ng paghilom. Si Nathan ay unti-unting lumakas. Ang kanyang nangiti ay muling bumalik. Ang autoimmune disorder niya ay nangangailangan pa rin ng patuloy na gamutan. Ngunit sa pangangalaga ni Isabel at suporta ni Adrian, ang kanyang prognosis ay naging mas maganda. Si Adrian ay naging matalik na kaibigan ni Isabel sa proseso ng paggaling ni Nathan. Sumasama siya sa bawat therapy session, nagbabasa ng mga bagong research tungkol sa sakit ng anak at sinisiguro na laging mayroong ngiti sa mukha ni Nathan. Ang kumpanya niya ay muling nakabangon, mas matatag kaysa dati, at ang mga kaso laban kay Rhea ay patuloy na umuusad, nagpapatunay sa kanyang mga kasalanan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa isang parke, hawak ni Isabel ang kamay ni Nathan, samantalang si Adrian naman ay nasa kabilang gilid. Naglalaro sila ng tug-of-war gamit ang isang toy car. Ang tawanan ni Nathan ay matamis na musika sa kanilang mga tainga. Ang sikat ng araw ay sumasayaw sa kanilang mga mukha. "Mommy, Daddy, tingnan niyo po!" Sigaw ni Nathan, pinapakita ang laruang kotse. Nagkatinginan si Isabel at Adrian. Ang mga salitang mommy at daddy ay tila nagdala ng isang mainit na alon sa kanilang mga puso. Ito ang pamilya na minsan niyang ipinaglaban. Ang pamilya na minsan ay nawala. "Anak, ang galing mo naman," sabi ni Adrian, binuhat si Nathan. Ngumiti si Isabel. Hindi pa sila formal na nagbabalikan bilang mag-asawa, ngunit ang kanilang relasyon ay higit pa sa magkaibigan. Ito ay respeto, pag-unawa, at isang pagmamahal na muling sumisibol mula sa abo. Isang araw, habang nasa opisina si Isabel, dumating si Adrian, may dalang buke ng puting rosas, ang paborito niya. "Isabel," sabi ni Adrian, ang kanyang mukha ay puno ng kaba. "Gusto kitang i-invite sa isang dinner. Tayo lang. Walang usapang trabaho. Walang usapang Nathan. Tayo lang." Nag-atubili si Isabel, ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Adrian. "Sige, Adrian." Noong gabing iyon, sa isang tahimik na restaurant, tila bumalik ang dating Adrian na minahal niya. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng init. Ang kanyang ngiti ay totoo.
Nag-usap sila tungkol sa mga bagay na hindi nila napag-usapan sa loob ng mahabang panahon. Ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga hilig, ang kanilang mga nakaraang alaala. Alam ko na kailangan pa natin ng mahabang panahon, Isabel, sabi ni Adrian, hinawakan ng kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon, hindi lang para kay Nathan, kundi para sa atin, para sa pag-ibig na minsan nating inakala na nawala na. Tiningnan ni Isabel ang kanyang kamay. Ang singsing na ibinigay ni Adrian ay nasa kanyang bulsa. Handa na ba siya? Handa na ba siyang muling magtiwala? Adrian, sabi ni Isabel, ang pagmamahal ko sa'yo, hindi kailanman nawala. Natabunan lang ito ng sakit at pagtataksil. Pero sa lahat ng pinakita mo, Adrian, nakikita ko ang pagbabago. Ngumiti si Adrian, isang ngiti na puno ng pag-asa. Ang tiwala, matagal itong babalik, patuloy ni Isabel. Pero handa akong subukan. Inilabas ni Isabel ang singsing mula sa kanyang bulsa at isinuot ito sa kanyang daliri. Hindi ito singsing ng isang bagong kasal. Ito ay singsing ng isang pangako. Pangako ng muling pagtatayo. Pangako ng paghilom. Pangako ng isang bagong simula. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang pag-ibig na minsan ay naglaho ay muling sumibol, mas matatag, mas malalim. Ito ay pag-ibig na dumaan sa apoy, sa sakit, sa pagtataksil, ngunit lumabas na mas matibay. Isang araw, habang papalabas sila sa ospital matapos ang huling check-up ni Nathan, ang buong pamilya ay nakangiti. Si Nathan ay tumatakbo, puno ng enerhiya. Si Adrian ay nasa tabi ni Isabel, hawak ang kanyang kamay. "Mommy, Daddy, bilisan niyo po!" sigaw ni Nathan. Ngumiti si Isabel at Adrian. Ang kanilang mga puso ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Ang kanilang pamilya ay muling nabuo, hindi dahil sa material na bagay, kundi dahil sa pagpapatawad, pag-unawa, at ang walang hanggang pag-ibig na kanilang natagpuan. Nagtapos ang kwento sa isang larawan. Si Isabel, Adrian at Nathan nakangiti, magkasama, lumalakad papalayo, patungo sa isang bagong simula. Ang pagkabuhay muli ng pag-ibig ay hindi lang isang katapusan. Ito ay simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng pag-asa, pagmamahal, at walang hanggang tiwala. Ang kanilang tahanan ay muling naging isang tunay na tahanan na binuo sa pundasyon ng pag-ibig at pagpapatawad. At ito ay sapat na.